Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Gemini. For general life na message, we have Queen of Wands. Ayan, so your creativity, your talents, no, your artistry, yung ganon, yung creative prowess ninyo will be on display at this time. There are opportunities, no, na magbibigay sa iyo ng pagkakataon para ma-express ninyo yung creativity ninyo, para magawa ninyo yung creativity ninyo. Okay? And also, Gemini, ang iba sa inyo dito is going to be determined, focus, your eye will be on the prize sa kung ano man ang goals ninyo rito. Kasi si Queen of Wands, this is someone na talagang determinado siya. Kung meron siyang naiisip gawin, she's very determined to do that. She's very determined to accomplish that. No? Kaya, there is a chance dito na kung ano man ang goals ninyo, mag-effort kayo ng bonggang-bongga talaga para makuha ninyo ito, ma-achieve ninyo ito. So, which is really, really beautiful. At, maari din ang iba sa inyo rito, no, has a leadership role na pwedeng ibigay sa inyo sa inyong trabaho. You will be promoted siguro into a leadership role. For money, career, and finances, we have Queen of Swords. Ayan. So, Queen of Wands, tapos meron tayong Queen of Swords. So, siguro din, there are influential people, no, na medyo matured na siguro na nasa paligid ninyo. There could be people like this na talagang ano sa inyo, very encouraging sa inyo, very supportive of you, yung mga ganon ba, no, na klaseng tao ngayon. Pwedeng mga boss ninyo to, or pwedeng nanay ninyo, pwedeng mother-in-law ninyo, mother figure sa inyo, no, na talagang nandiyo dyan, suportado ka sa kahit anumang parte ng buhay mo. So, pwedeng ganun ang ganap. Sa inyong money, career, and finances, Queen of Swords, parang ano ito kailangan, siguro meron kang mga ambisyon sa buhay sa ngayon that you want to push through. Maaring you are ready to take action, no, towards that ambition, no. So maaaring gagawin ninyo ngayon ang lahat, since we have Queen of Wands, gagawin ninyo ang lahat para ma-achieve ninyo to. Gagawin ninyo ang lahat para magawa na ninyo ng paraan, simulan na ninyo sa ngayon, no, para makalapit kayo doon sa puntong ma-achieve ninyo na ito. This is also a message para sa inyo na maging honest when you are communicating, no. You need to be very honest, and you need to be authentic, no, sa sarili ninyo and towards other people when you are communicating regarding money. Kung meron kayong mga transactions, no, kunyari sa trabaho, usapang benefits, mga ganon, or usapang sweldo, 'di ba? Bonuses, yung mga ganon. At kung ano-ano pa, kung meron kayong negosyo, 'di ba? Yung may transactions kayo surrounding money, iniimbitahan kayo rito ni Queen of Swords na maging honest kayo with whatever it is, no, na kailangan ninyong pag-usapan dito. Maging honest kayo sa gusto ninyo, sa iniisip ninyo, sa laman ng damdamin ninyo. Whatever it is that you want to express ninyo yon para maging maayos ang transactions. Para hindi kayo nandoon sa parang nasa shadow kayo, 'di ba? Na meron kayong gustong sabihin pero hindi niyo sinasabi, and maybe you are sugarcoating, 'di ba? So papaano malalaman, 'di ba, ng kausap ninyo yung totoong saloobin ninyo, yung totoong punto ninyo, 'di ba? If you are going to sugarcoat it, or kung hindi niyo sasabihin talaga, no? Word for word, kung ano yung laman ng isip at ang damdamin ninyo, kung ano talaga yung point of view ninyo regarding money. Okay? So, yun, be honest, no? And communication. At mahalaga, no, na kung meron man kayong mga concerns regarding sa trabaho ninyo, regarding sa pera, regarding sa benefits ninyo sa trabaho, sa opisina, sa kung ano man ang
kung saan man kayo nagtatrabaho, or kung anong concerns ninyo regarding sa inyong mga business partners, kung meron kayong business partners, or anything, no? Hindi lang sa pera, hindi lang sa trabaho, but with everything and anything, diba? Kailangan talaga na maging honest kayo. Kung ano ang laman ng inyong isipan, sabihin ninyo, put them into words, 'di ba? Para mas maintindihan kayo ng kausap niyo. Maintindihan ng mga tao sa paligid niyo yung totoong nararamdaman ninyo, totoong saloobin ninyo, okay? Sa inyong relationships naman, we have judgment. Ayan, so merong importanteng desisyon na pwedeng kailangan ninyong gawin sa ngayon pagdating sa inyong relationship. Maaaring may mga relationship issues ang iba sa inyo rito na maaaring matagal na to at pabalik-balik, no? Maybe eto na naman. Siguro masasabi ninyo na teka lang, parang few months ago naging problema natin ito, tapos eto na naman. Nandito na naman, same problem, same issue. It's maybe because Gemini, hindi ninyo ina-address pa ng tama kung ano man ang bagay na to. Kaya this is a calling para sa iyo na once and for all, gawin na ninyo kung ano ang dapat gawin. Okay? Once and for all, pagdesisyonan nyo na kung anong dapat ninyong pagdesisyonan dito, wag na ninyong i-ignore kasi parang ano ito parang karmic debt ito, na pabalik-balik ito hanggat hindi ninyo ina-address ng tama, hanggang hindi ninyo hinaharap ang problemang ito, ang sitwasyon na to, it's going to come back until, no, na matutunan nyo na kung ano ang dapat ninyong matutunan dito. Until malaman nyo na kung ano ang dapat ninyong malaman na na lessons dito sa sitwasyon na ito, okay? So, final message ni Gemini, we have precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. So, be mindful not to waste others' time either. Respeto lang, no, Gemini. Respect towards other people, no, pati din sa oras nila, ang mahalaga. In order for you to gain respect from other people, you also need to respect others, diba? Kasi hindi naman libre, no, yung respeto. Hindi natin yun parang prutas or bunga na pinipitas na lang kung kailan natin gusto, 'di ba? Kailangan natin pagtrabahuan 'yan. So in order for us to gain respect, no, from other people, we also need to learn to respect other people as well. So lalo-lalo na dito, kunyari, example lang, may appointment, 'di ba? Kung ang appointment niyo 8 AM, 'di ba? So dapat dumating tayo on or before 8 AM. Huwag na nating paghintayin, 'di ba? Kung sino man ang ka-appointment natin. Di bali nang tayo maghintay, pero kung tayo yung magpapaantay, 15 minutes, half hour, 1 hour, 'di ba? Parang kung tayo man yon, 'di ba, na naghihintay, 'di ba, parang maiinis din tayo, mabibisit din tayo. So same thing with other people. Ganon din ang pwedeng maramdaman nila, 'di ba? Na maiinis din sila, magagalit din sila, lalo-lalo na kung hindi lang tayo, 'di ba, yung ka-appointment niya. Paano kung merong susunod din sa time frame na dapat na makakausap kayo? Papaano na lang kung merong susunod agad, 'di ba, na kliyente na dapat kausapin? So papaano kung na-late kayo? 'Di ba? So mabuti lang din if you will be considered na kausapin uli, 'di ba? Papaano na lang kung hindi? Papaano na lang kung kunyari na late ng 5 minutes, hindi na pwedeng isingit, 'di ba? So papaano na lang, hindi nasayang din ang oras ninyo, nasayang nyo din yung appointment ninyo, nasayang nyo din yung oras ninyo sa pagpunta sa appointment kasi nagpaka-late kayo, 'di ba? Yung mga ganun, may mga instances na ganun. Kaya yun, we need to learn to be disciplined as well, and we need to learn to respect other people's time, and in general, no, matuto tayong magrespeto ng ibang tao para respetuhin din tayo. So yun, at saka yung oras ninyo, no, respetuhin din ninyo yung oras ninyo, the time that we're given to you by the divine universe. Wag na nating sayangin ito. Let's take advantage of every opportunity, of every second na meron tayo. Gawin na natin, maging productive tayo, no? Pakinabangan natin yung oras na binibigay sa atin. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.